So nandito tayo sa entrance ng St. Pio dito sa Batangas. So makikita mo pa lang, ang dami mga souvenir, mga suman, kakanin, nasa entrance pa lang. At pagpasok mo pa lang dito, may makikita kang wheelchair para sa mga emergency. Makikita mo kagad ang rebulto, Jesus Christ. At sa entrance pa lang, ang dami na kagad nagsa-selfie. So, mga 10 AM kami napunta rito at may mga nakakasalubong na kaming pauwi kaagad. So, ibig sabihin, maaga pa lang, nandito na sila. So, ito, pagpasok mo pa lang, sa entrance pa lang, makikita mo na, ang dami mga magagandang rebulto. And approaching ka dito sa main church. Sa main church ng St. Pio. Yan, napakaganda. Ang daming nagpapapicture dito. At mayroong mga naka-standby dito na photographer na aalokin ka ng picture. Pero in fairness, maganda yung kinalabasan ng mga picture nila kasi nagpa-picture din kami. So, ito yung tower na sa bungad pa lang makikita mo. So, try namin akyatin itong tower nito na napakaganda. Ayan, papasok kami dito sa tower. So, 3 palapag yata to. So, nandito kami sa taas ng tower. So, ito yung bell. So, ito yung makikita nyo sa taas ng tower. Ayan. So, inikot ko lang. At mamaya-maya bababa na kami para sa iba pang mga magagandang tanawin dito sa St. Pio. Ayan, tingnan nyo naman. Ang ganda. So, kikita nyo yung main church. So, ayan. So, dito bababa na kami. So, sa pagbaba, medyo ano siya, parang curly siya, parang ganun. Dahan-dahan lang, medyo hindi siya kalawakan. Kapag may kasama kayong bata, hawakan nyo, or matanda, so hawakan nyo maigi. So, dito sa second floor, nakikita nyo yung mga iba't ibang larawan ni St. Pio at ang mga articles patungkol sa kanya nung nabubuhay pa siya. Ayan, makikita nyo naman yung mga picture. Ayan. So, napakaganda ng tower na to. So, parang mga Spanish made yung loob ng ng tower. So, ayan, bababa ulit kami. So, pababa na kami. Just the same, pareho din. So, much better kung talagang pupuntahan nyo to personal para makita nyo yung mga detalye nung buhay ni St. Pio, kung paano siya sinelebrate ng mga tao nun. So, ayan. So, napakadaming larawan, mga artikulo, mga impormasyon na pwede nyong malaman dito pa lang sa tower na to. So, ayan. So, palabas na kami, pababa na kami para mapuntahan yung iba pang magagandang pwedeng mapuntahan dito sa St. Pio Church National Shrine dito sa Batangas. So, ayan, nung pumasok kami kanina, si ate, ayan, bali, alam ko magbabayad kayo dito around donation lang naman, pero syempre okay na magbayad kayo pero para ma-maintain tong place na to. So, doon din sila umaasa sa donation nyo para ma-maintain tong place na to. So, paglabas namin, ayan, ayun, makikita nyo yung mga rebulto sa background.
So ayan yung tower ulit. So 3 palapag siya o 4 yata, o 4 na palapag. So pupunta na kami dito sa mga to: Chapel of Lights, Holy Water Sanctuary, Candle Store. So ayan, paglakad namin siguro mga a few meters away merong parang ano ba to, relic ba to, kung saan sa gitna niya may cross. Ayan, may information dito na pwede nyong basahin kung anong gagawin nyo sa loob. So mainly ang gagawin nyo sa loob is dito sa gitna merong para mga boxes na pwede kayo maghulog ng yung mga prayer request. At sa gilid niya, ayan, tingnan niyo yung kisame, oh, napakaganda. Para kayo nasa Florence, France, yung mga museum doon. Ganda. So ayan, so ito, ayan, pwede kayong mag prayer intentions, love offerings, mga thanks prayer, para mga ganun. So kuha kayo ng envelope sa gilid, may mga envelope din sa gilid, mga papel, tapos may ball pen. Ngayon magsusulat kayo ng inyong mga prayers intentions at iuhulog nyo ron sa gitna. So ayan, so after namin gawin yun, naglakad ulit kami. At dito makikita nyo pa yung mga iba't ibang structure katulad nyo sa right side, yung crucifixion of Jesus Christ na napakaganda ng pagkakagawa. Yun sa banderon yung image ni statue ni Saint Pio. Maraming statue si Saint Pio dito na napakaganda talaga. So makikita nyo yung lugar, napakalinis, halos walang kalat. So eto dito merong Saint Padre Pio Fountain of Hope na talaga namang ang daming nagpapapicture talaga. Kung makikita nyo, meron siyang parang mga ano bang matatawag dito, mga halaman, variegated siya, tapos isa-isa pumipila para magpa-picture doon. Actually meron din kaming picture diyan. So yan, si Saint Pio, nakatingin siya sa crucifix ni Jesus Christ. So siya na, ang dami, ang ganda talaga. So yan. So after namin puntahan yung fountain, so proceed na kami dito sa Chapel of Lights. Yan, makikita niyo talaga napakalinis ang lugar. Para nakakaya magtapon ng kahit ano, kahit balat man lang ng candy, nakakaya magtapon. Dahil tignan nyo naman paano mo madudumihan tong lugar na to, paano mo magkakaroon ng lakas ng loob na dumihan tong lugar na to kung talagang napakaganda. Saka napaka kumbaga religious place siya. So eto yata yung candle store. Ito tindahan to ng mga souvenirs yata to eh. So ayan, mga souvenirs. So mga bracelet, mga souvenir patungkol kay Saint Pio. Ayan, Our Lady of the Holy Rosary statue, yan, meron yan. So dun pala sa tindahan na yon, pwede kayong bumili ng, kasi ito nasa Holy Water ano na tayo, parang station siya. Dun sa tindahan na pinakita ko sa inyo, pwede kayong bumili ron ng bote para makakuha kayo dito ng holy water, kasi pwedeng kumuha or magdala kayo ng sarili nyong bote. Yan. Ito napakang ganda rito, yung kisame rito talaga. Napaka world class talaga, napaka epic talaga. Hindi ko alam kung paano nila na pintahan yung kisame ng ganyan. Napakaganda. Halos
ang dami talagang tao dito sa loob ng holy water. May kanya-kanya silang bote para kumuha ng holy water. Bali kami yata tatlo yata kaming bote rito. Hindi ko alam kung hanggang ilang bote ang pwede mong kunin, pero kami yata nakatatlo eh. Parang wala lang, souvenir lang. Nagbigay din kami sa iba. So ayan, ito na nga yung bote na binili namin. Ayan. Tapos bibili ka rin pala ng kandila. Ayan, may kanya-kanyang parang color coding yung kandila. So ayun. So ayan, bumili kami ng kandila based dun sa color coding na meron kandila for Thanksgiving, para mapagaling, tapos prayer intentions. Dito yata yung candle lights eh. Yan. At ito na nga, ayan. Ito yung binili namin bote. Ayan. Ito, umiigib yung anak ko ng holy water. So, ayan. So, tapos yung kandila, sisindahan namin doon. So, ayan. Ang kandila, ayan. Medyo marami talagang activities na pwede gawin dito sa loob. Talaga napaka-relaxing. Actually, parang pwede ka na rin, parang exercise na rin to dahil sa lawak nung area is talagang makapalakad ka ng napakalayo. So, ito yung sino ba yan? Hindi ko nakuha ng maayos yun. Balik, ito nga, makikita mo, napakalawak ng area. Talagang aside from religious trip, pwede na rin makonsider na parang nature tripping na rin eh, kasi talagang parang close to nature din talaga yung lugar. At ito pa isang souvenir shop, and dun sa dulo makikita nyo yung mga parking area. Napakalawag ng parking area dyan. Hindi ko lang kung saan sila pumasok para makapag-park doon, kasi iba yung area na pinag-parkan namin na hindi ko na naipakita dito sa video. So anyway, ito, nandito tayo sa isang souvenir shop. Isa lang to sa maraming tindahan ng souvenir dito sa loob ng St. Pio National Shrine. So ayan, makikita mo mga iba't ibang mga pagkain din, mga matamis. So ayan, mga statue ni ayan, mga pagkain, no? Ayan, mga statue ni St. Pio in different sizes. So ayan. So siguro ayan, no? Ganda. So siguro kung bibili kayo nito, I'm not sure kung may designated area na pag nakabili kayo, pwede nyong ipa-bless yung mga binili. So I think bumili ako ng maliit na version lang, yung parang yung pangsasakyan, saka sa pang table ko sa opisina. So para at least kahit paano talagang souvenir na nakapunta rito kay St. Pio. And first time namin pumunta rito kasi merong St. Pio Church din dun sa bandang Libis. Yun yung isa rin sa pinuntahan namin. Pero I'm not sure kung kung kasing lawak siya nitong nandito sa Batangas. So I think dihamak na mas malawak to itong sa Batangas. So ayan, makikita nyo pa yung iba. Ito yung Chapel of Lights. Yun, kapag bumili kayo ng kandila dun sa tindahan na nadaanan ko kanina, so yung may color coding, dun kayo magsisindi ng kandila dun sa Chapel of Lights.
So ito, kapilya ng liwanag ni Saint Padre Pio. Ayan. Medyo nakasarap pa to, siguro ongoing maintenance. Pumunta kami dito. At yan, ang dami nagpa-picture talaga. Kasi napakadami na Ayun si Saint Pio, si Mount Mary nakatingala kayo sa crucifix ni Papa Jesus. So ayan. So kung mahilig kayo mag-count ng steps nyo as part of your parang routine sa pag-exercise, siguro makakakota kayo dito sa paglalakad pa lang. Kasi talagang napakalawak na itong St. Pio Parish National Church, National Shrine. So ayan. So ito na yung papunta na ng main church. So papunta na ng main church, and makikita natin na ang daming parang alley papunta ron. Ayan, paakyat papunta doon sa main church. Ito yata office yata to, alam ko pero hindi yata allowed umakyat dito kasi nakasara. So ayan. So anyway, talagang kahit saan, kaliwa, kanan, tumingin ka, talagang magaganda lahat at makikita mo si St. Pio. So ayan, ito maganda dito, talagang nakokoberan siya ng mga ng mga parang mini garden yata ito. So maganda magpa-picture dito, para siyang tunnel na pinalibutan ng mga halaman. So maganda sana dito, may bench dito ka umupo kasi malilim pag pagod ka na sa kakalakad. Dito ang magandang spot umupo kung may bench, pero okay lang, kahit mapagod, enjoy naman talaga sa paglalakad. So ayan, dito na kami papunta sa main church. So ayan, binalikan ko ulit yung etong bali dito yata dito, alam ko dito yung paakyat na papuntang main church talaga. So meron pa kaming nakitang chapel dito sa bandang right side. Merong event hindi ko lang sure kung naipakita ko dito sa video, pero tawag doon, marami kasing rito, maraming chapel, alam ko. So ayan, ito na yata yun, yung chapel na yun. Ito yung binabanggit ko, itong chapel na to. So may event dito nung araw na pumunta kami. I think may kakasal na tayo, so hindi na ako tumuloy dito. So ayan, so bali ito na yung parang pinaka main chapel niya. So ito, ayan yung main chapel niya. So ito yung loob, taas, merong structure doon na napakaganda. So
So ito, approaching na ng main chapel. Itong main chapel, ganda nito kasi napapalibutan siya ng ng mga saints. Ayan, ang dami mga saint. Ang ganda nga parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong chapel. Saint Faustina, sino to, si Saint Pedro Calungsod. Ayan, basta madami to actually inikot ko nga to bali yan, inikot ko siya isa-isa. Basahin nyo na lang yung kung anong pangalan nila. Hindi ko na nabilang kung ilan sila. So ayan, may nakaload na angel pa na kulay white. Tapos ito, ayan, parang napakaganda ng pagkakahulma nung mga statue. Pare-pareho sila pare-pareho kung saan sila ginawa. Tapos alam ko dito merong merong part dito na pwede kang car blessing. Hindi ko lang sure kung saan pero nabasa ko yun. So malapit lang yun sa main chapel dito. Malapit siya sa right side yata niya dito. Ayan, dyan banda riyan. Alam ko nandiyan yun So tignan ko kung ito, car blessing nakalagay yun. So ayan, car blessings and donations at the back. So ayan, dito siguro dito dadaan yung sasakyan. Ayan, may mga kotse, may mga sasakyan na park for car blessings. So kung gusto niyo kung hindi pa na-bless yung sasakyan niyo, bagong bili, tapos pupunta kayo dito, so make sure na ipa-car bless niyo na rin tong sasakyan niyo kay Saint Pio. Tapos bili kayo ng maliit na relic lang tapos gawin yung parang altar sa loob ng sasakyan nyo. So yun. So dito, Sanctuary of the Relics of Saint Padre Pio. So dito makikita nyo rito yung mga relics ni Saint Pio dito sa banda rito sa lugar na to. So alam ko may papasukan dito na pinto at makikita niyo sa loob yung relics na Saint Pio. So ayan, another statue of again Saint Pio. Ito yung sinasabi ko na relic, papasok sa relic ni Saint Pio. Ayan. So sa bungad pa lang, ayan, may mga nagpa-picture na. So ayan, pagpasok ko, eto, I think may litrato din ako dyan, may picture din ako dyan. So dito sa bandang left side, ayan, makikita may mga relics ng Saint Pio, napakaganda. So ayan, dito, ang dami talaga nagpa-picture dito.
Ito yung mukhang St. Pio. So, yan. May iba't ibang relics niya. So, ayan. So, talagang magiging ma-amaze ka talaga sa lahat ng lugar na mapupuntahan, mapapasukan nyo dito sa loob ng St. Pio National Shrine. So kung talagang may oras kayo, punta kayo rito, parang religious pilgrimage na rin, at same time parang nature tripping na din, dahil talaga namang maganda. So pag pupunta kayo dito, huwag kayong makalimot na maganda ng mga prayers nyo, thanksgiving, ano pa, yung mga kung ano yung mga gusto nyong wish, dasal. So yun, sulat yun para ano, kasi St. Pio kilalang milagroso, di ba? So humiling kayo sa kanya, so bumulong kayo sa kanya, tapos lagyan nyo ng sipag at tiyaga, so i-grant yun. So ayaw nyo yan, mag-grant yung wish nyo, tapos nakapag nature tripping pa kayo dito sa loob ng St. Pio National Shrine, di ba? Saan pa kayo? So punta na kayo dito, napakaganda. So mag-enjoy kayo talaga. So salamat sa panonood, hanggang dito na lang. Salamat.